Ay, napindot. Hello, hello, good morning, good evening, good afternoon. Napindot ko yung cut dapat nag-aano ako. May inaayos lang talaga ako dapat. Pero anyway, okay, sige, magsa-start na tayo. So good morning, good evening, good afternoon, everyone. Welcome um to the discussion about Fromm and his humanistic psychoanalysis. So for today, wala tayong video, no? Hindi ako mag-open ng camera kasi nakauwi na ako ng bahay and sobrang gulo ng bahay ko. Kaya hindi na muna. Next time na lang. So yun. Ayan. Anyway, let's start, no? Si Eric Fromm or si Eric Seligman Fromm ay isang German-American psychoanalyst, no? Social psychologist, sociologist, and humanistic philosopher. Isa siyang neo-Freudian, no? Pero mas malawak kesa sa normal na personality theorist yung approach niya. Kasi pinagsama niya yung psychoanalysis ni Freud, yung social and economic analysis ni Karl Marx. Kilala si Karl Marx? Yung mga Marxist, then sinama niya din diyan yung humanism, ethics, sociology, and cultural criticism. Kaya ang tawag sa kanya ay humanistic, no? Kung kay Horney, ang question ay paano tayo nagiging neurotic dahil sa basic anxiety and unhealthy relationships. Kay Fromm, ang nasa isip ni Fromm ay bakit tayo tumatakas sa freedom? Paano tayo magiging totoong malaya and hindi nawawala yung connection natin sa ibang tao. Okay? Ganun yung very question niya. Something na super humanistic. Identity crisis yung iniisip niya, no? Ganun siya. Kasi para kay Fromm, hindi pwedeng pag-aralan yung personality na hiwalay sa society. Pero this time, no, katulad siya ni Adler, pero this time, ang point niya kasi, yung culture daw, yung economics, yung family, yung work, yung religion, and the political system, ay hindi pwedeng background lang siya ng personality. 'Di ba? Active niyang hinuhubog kung ano yung gusto mo, kinakatakutan mo, tsaka pinaniniwalaan mo as a person. Ganun siya, no? Again, hindi hindi pwedeng background lang yung culture, yung economics, yung work mo, yung religion, and even your political stand. Right? Kaya siya humanistic. Okay? Kailangan active ka into participating in those specific areas of your life because yun yung shape ng kung ano yung mga beliefs mo, no, as a person. Yan. So pag-usapan muna natin yung buhay niya as a person. Mabilis lang to kay Fromm, no, yung buhay niya mabilis lang din. Nung 1900s pinanganak si Fromm sa Frankfurt, Germany, okay? Do'n siya pinanganak kung saan nagsimula yung award ni Freud. Excuse me. Okay, sa Frankfurt, no? Bilang nag-iisang anak ng isang Orthodox na Jewish parents. So, lumaki siya sa religious at intellectually rich na environment, pero dinescribe niya rin yung family niya bilang emotionally troubled or highly neurotic, no? Bata pa lang siya, exposed na siya sa questions tungkol sa religious law, morality, belonging, and even the human behavior, no? Nag-aral siya ng Talmud bago eventually lumipat from law papuntang sociology, psychology, and philosophy. Natapos niya yung PhD niya in sociology sa Heidelberg noong 1922. Okay? So, nung mga around 12 years old si Fromm, isang young female family friend yung nagpakamatay no matapos mamatay yung tatay ng friend niya. Okay? Iniwan umano nitong wish na mailibing kasama yung father niya. So hindi yun maintindihan ni Fromm. Hindi niya nagigets yun kung bakit, no, kung paano pwedeng maging sobrang makapangyarihan yung attachment sa isang tao na mas pipiliin ng individual na
mamatay na lang kesa mabuhay ng hiwalay dun sa specific person na yon. So yung experience na yon sa kanya, yung nagtulak sa kanya, yung nag-push sa kanya na maging interested kay Freud, no, sa dependence, symbiosis, and irrational human behavior. So mapapansin na magiging central sa theory niya yung question kung paano tayo makikipag-isa sa ibang tao nang hindi nawawala yung sarili nating individuality. Okay? Halos same lang din siya sa mga attachment theories. Excuse me. So, 14 years old si Fromm nung nagsimula yung World War One. Okay? Matanda na niyan si Freud pero kakasimula pa lang ng buhay ni Fromm. No, 40 years old pa lang siya niyan. Nabigla siya sa bilis kung paano naging enthusiastic sa giyera yung mga ordinary person, pati teachers, relatives, and supposedly mga rational adults, no? Dito siya naging obsessed sa questions tulad ng bakit madaling sumunod yung tao sa authority, bakit nawawala yung independent judgment sa crowd, bakit kayang gawing moral duty yung violence, and bakit mas pinipili minsan ng tao yung obedience kaysa sa freedom. Okay? So pagkatapos ng giyera, sinabi niyang naging suspicious siya sa official ideologies and naging determined na unawain, no, malaman yung irrationality ng mass behavior. Kung kay Freud, hinahanap yung explanation ng individual unconscious, kay Marx naman hinanap ni Eric Fromm yung kung kung paano hinuhubog ng economic and social structures yung isip mismo ng tao. Okay? So, si Frieda Reichmann, no, isang analyst muna, no. Isa siyang analyst tapos naging analyst siya ni Eric Fromm, then afterwards saka niya inasawa. Saka sila naging mag-asawa. Nag-training si Fromm under Frida sa psychoanalysis, no, isang physician and psychoanalyst na parang, if not mistaken, mga 10 years yung tanda sa kanya, no. And kalaunan pinakasalan niya 'to nung 1926. Okay, yes, opo, naging analyst muna bago niya naging asawa. So, sa contemporary ethical standards, magiging highly problematic yung ganitong transition because sa power imbalance and the emotional dependency na pwedeng mabuo sa analysis. No? So, naghiwalay sila nung early 1930s and naging legally divorced sila nung 1942. Pero nagstay na respected psychoanalyst si Frida, later known as Frida from Richmond. Okay? 'Yon. So pagdating sa United States, naging close na intellectual collaborator ni Fromm si Karen Horney. Wait lang. I'll be back. Okay, welcome back, welcome back. Ayun, so again, nakilala niya si Karen Horney pagpunta niya ng US, then pareho silang naniniwala na mas importante, no, mas mahalaga yung social relations and culture kesa sa biological drives sa pag-shape ng personality ng isang tao. And hindi lang sila colleagues, no, biographically, sa mga references na meron tayo, describe sila as romantically involved for several years, no? And katulad ng kwento ko kay Horney, 'di ba, naging magulo yung relationship nila kasi naging analyst ni Fromm yung anak ni Horney, na si Marian, no? And nung lumayo si Marian from Karen, reportedly pinaghinalaan ni Horney na naimpluwensyahan ni Fromm si Marian, okay? So naghalo na dito yung romance, therapy, family conflicts, professional authority, and yung theoretical rivalry. Okay? Now, eventually, nagkaroon din sila ng professional conflict tungkol sa karapatan ni Fromm na magturo and mag-train ng analyst dahil wala siyang medical degree. Okay? Lay analyst si Fromm, no? May PhD siya pero hindi siya physician.
So naghiwalay yung kanilang personal and professional alliance and umalis sina From, sina Harry Stack Sullivan and sila Thompson sa organization ni Horneye. 'Di ba? 'Di ba umalis si Horneye, si From, tsaka si Sullivan, pati si Thompson sa kay Freud. Tapos ngayon nung humiwalay sila dahil nagkaroon ng problem, ang nangyari, ang nagstay ay si From, si Sullivan, tsaka si Thompson. Sila yung umalis sa organization na ginawa ni Horneye, no? So, yes, yung dalawang theorists ng relationships and inner conflict ay nagkaroon ng sobrang komplikadong relational inner conflict din. No? Nag-backfire yung theory nila themselves. Yan. So, naging part si Fromm ng Frankfurt Institute of Social Research kasama yung mga thinkers tulad ni na Max Horkheimer, Theodor Adorno, ganyan. Dito niya parang tinry na pagsamahin yung Marxism and psychoanalysis. Hindi enough na pag-aralan yung economic system, no? Ang point niya is kailangang maintindihan kung bakit psychologically willing yung tao na sumunod sa system na umaapi sa kanya, no? Na pwedeng umapi sa kanya. Then eventually nagkaroon siya ng intellectual um institutional hindi, intellectual and institutional disagreements sa Frankfurt School, no? And umalis siya sa institution noong 1930s. Ayun lang. Tapos dahil Jewish siya, kailangan din niyang tumakas from the Nazi. Okay, so una pumunta siyang Switzerland, tapos eventually pumunta siya ng US, ganyan, and then yung naging major work niya is The Escape from Freedom na nilabas noong 1941 laban sa background ng fascism, Nazism, and authoritarian mass movement. Yun lang. Yun lang yung story niya as a person. Check ko lang kung kailan siya namatay. Wait lang guys ha. Sorry pa BRB tayo kasi sinisipon ako, so nakakahiya namang suminghot dito sa video. But anyway, ayun, namatay daw si From noong 1980, March 18, 1980, 79 siya noon sa bahay niya sa Switzerland, due to a heart attack. Yun lang. Okay, ayun. So, now let's talk about his theory, the humanistic psychoanalysis. Okay? So tinawag itong humanistic dahil hindi niya tiningnan yung tao bilang passive victim lang ng instincts itself, no? Para sa kanya mas may capacity yung tao para sa reason, sa love, sa creativity, freedom, moral responsibility, productive work, and even solidarity. Okay? Pero para din sa kanya, may capacity rin daw tayo for submission, for domination, conformity, exploitation, destructiveness, and alienation. For him, no? For From, hindi predetermined na good or evil yung tao. Nakadepende daw yun sa development ng choices natin, sa career, sa relationship, sa character, and even sa social conditions. Okay? So may tinawag si From na human dilemma, no? Ito yung animals daw ay generally guided ng instinct, no? Yung tao ay may instincts din, pero hindi enough na instincts para sabihin natin or para sabihin sa atin kung sino tayo, paano tayo dapat mabuhay, ano yung purpose natin, sino yung mamahalin natin, and ano yung tama or yung mali para sa atin. Okay? May self-awareness tayo kasi alam nating separate tayo sa ibang tao. Alam nating mamamatay tayo. Alam nating limited lang yung panahon na nandito tayo sa mundo, no? May choices tayo. And accountable tayo sa choices na yon, di ba? And because of this, mas free tayo. May freedom tayo kaysa sa ibang animals. But also more anxious. Okay? For him kasi, para daw kay From, which is I also believe, no, na yung freedom daw ay gift. Dahil pwede tayong pumili. Pero burden din siya kasi wala tayong kasiguraduhan kung tama yung pipiliin natin.
Ito yung reason kung bakit naghahanap tayo ng systems, ng relationship, ng authorities, ng religion, ng ideologies, and ng communities na magbibigay sa atin ng connection and ng direction para hindi na tayo naiiba. Para at least alam natin or na make sure natin kahit papano sa sarili natin na, tama pala yung ginagawa ko and whatsoever. Right? That is the point of it. Okay? Meron siyang tinatawag na existential dichotomies. Okay? Hindi sila ordinaryong problems na pwedeng totally solusyonan. Okay? Ito yung mga kunwari tulad ng, alam niyo ba yung dichotomies? Dichotomies yung naturally opposite na dalawang tao na or na dalawang bagay. Kunwari, life and death. Okay? Existential dichotomies sila. Normal dichotomies sila. Isa pa sa mga dichotomies ay um, day and night, men and women. Okay? Ganon, right? Basta those are the dichotomies. Dalawang bagay na naturally existing, no? Na dalawa lang talaga sila, walang ibang choices sa gitna, sa pagitan or whatsoever, okay? So, yan. Ang existential dichotomies ay hindi sila yung dalawang bagay na naturally existing pero hindi natin sila kayang bigyan ng solution. Gano'n. So yun nga, yung tulad ng example ko kanina, life versus death, 'no? Gusto nating mabuhay and malaman yung buhay. Pero, alam nating mamamatay din tayo. That is one of the existential dichotomies, no? Pangalawa, we have the human potential and the limited time. No, marami tayong potential, pero hindi enough yung isang lifetime para ma-develop lahat yon. Pwede kang maging psychologist, musician, lawyer, artist, traveler, scientist, di ba? Pero if limited yung time, yung energy, and circumstances, hindi mo maabot lahat ng yon. Okay? Even Rizal, ang dami-dami niyang naabot sa buhay pero hindi niya pa rin nakuha lahat ng possible potential na pwede niyang gawin. Okay? Additionally, in existential dichotomies, pwede yung individuality versus relatedness. Di ba? Kasi kailangan nating maging sariling tao pero kailangan din nating makipag-ugnayan. Kailangan din nating makipag-usap, makipag-connect sa ibang tao. Kasi kapag pure individuality, iniisip mo, wala akong kailangan sa iba. So, pwede tayong maging isolated. Pero pagka pure na fusion, no, kapagka pure na nakikipag-ugnayan, na nakikipag-connect sa ibang tao, hindi, parang pwede tayong mawala sa sarili. Okay? Pwedeng mawala natin yung sarili natin kasi parang iniisip mo na, hindi ako mabubuhay nang wala ka. 'Di ba? Kaya mong mabuhay nang wala yung specific person na 'to, pero kailangan mo kasi yung connectedness, yung relatedness from them. Okay? Yung healthy solution ay union without loss of individuality itself. Okay? Now, naniniwala si Fromm na lahat ng tao ay merong tinatawag na basic human needs. Okay? Yun lang. Hindi siya biological needs tulad ng pagkain, ng tubig, 'di ba, na kailangan talaga natin sa buhay. Ito ay ibang human needs, no? Ito yung psychological needs na lumilitaw dahil self-aware at separate tayo sa nature. Yung una dito is the relatedness. Okay? Hindi kayang mamuhay ng psychologically healthy ang tao sa complete isolation. Kailangan natin ng connection, 'di ba? Pero merong tinatawag na healthy and unhealthy na ways para magkaroon nito, no? Yung unhealthy na way dito is that may iba't ibang kind, no? Una, we have unhealthy submission. Okay? Sa unhealthy submission, ito yung susunod ka sa lahat para magkaroon ng para magkaroon ng identity and protection. Ito yung mga student na binubully, ganyan. So para hindi na siya i-bully and para magkaroon siya ng identity and ng protection na kasama siya sa mga mean girls or mean boys, 'di ba? At least may identity siya, may protection din siya at the same time. Pero hindi niya fully minamanage yung sarili niya. Kasi nagsasubmit lang siya to those na may mas mataas pa para sa kanila. Right? Those are the idea of unhealthy submission. Additionally, meron tayong tinatawag na unhealthy domination. Ito yung kokontrolin kita para hindi ko maramdaman yung separation ko. Ito din yung mga same bully, no? Same na bully, mga student na nambubully, pero nasa taas sila. Sila yung nagkokontrol ng lahat ng tao. Sila yung binubully lahat ng nasa paligid nila para at least belong sila, at least related sila.
'di ba? At least nafi-feel nila na kasali ako diyan sa circle, na importante ako, na kapag dadaan ako tinitingnan niyo ako, matatakot ako, hindi ako matatakot kayo, hindi ako basta commoner lang sa inyo, okay? With the idea na gusto mong maging related sa ibang tao, sinasaktan mo yung iba para hindi mo maramdaman na separated ka from them. That's the idea of the unhealthy relatedness. Okay? Yung healthy, isa lang yan, no? Healthy love ang meron tayo. Ito yung parang connected tayo, pero hindi mo pag-aari yung sarili ko and hindi kita pag-aari. Okay? Ganun siya. Kasi para kay From, love yung pinaka-mature na answer sa problem ng separateness. Okay? Yun lang yung idea ni From about relatedness. Okay? Now, we have second one is the relatedness. Okay? Um, Sorry, bakit relatedness yan? Ang second one natin is transcendence. Okay? Dalawa yung relatedness ko. Second one is the transcendence. Ito naman, yung need to arise above passive creatureliness. Hindi natin pinili na ipanganak, 'di ba? Thrown tayo into existence. Yun yung idea ni From. Okay, wait lang po. Okay. So yun, hindi natin choice na ipanganak sa mundo. Ang point ito from his word, thrown tayo, no? Binato tayo into existence. Hindi natin alam, no? Hindi natin gusto, hindi natin ginusto, hindi natin pinili na mabuhay. Pero ayaw nating manatiling passive object lang. Okay? So, merong dalawang paraan para mag-transcend. Una is, we can do creation. We can do art, di ba? Pwede tayo magturo, mag-alaga, bumuo ng ideas, magpalaki ng anak, gumawa ng meaningful work and everything like it, di ba? Ang point nito is that may idadagdag ka sa mundo. That is creation. Now, second one, pwede kang mag-destruct, which is destruction. Kapag hindi mo kayang lumikha, pag hindi mo kayang mag-create, puwedeng sirain yung buhay, yung bagay, yung relationship, or yung ibang tao para maramdaman yung power. Okay? Yung point nito is that kung hindi ako makakagawa ng buhay, kaya ko namang patunayan na yung kapangyarihan ko sa idea ng paninira. Okay? Yun yung problem. Kasi para kay From, creation and destruction ay dalawang magkaibang responses na pwede, no, na parehong need to transcend passivity. Para alam mo sa sarili mo na hindi ka passive lang, no, na tuloy-tuloy kang gumagalaw as a person. Yun yung point. Ang point niya ay pwede kang gumawa ng bago or manira ng ibang bagay. Okay? Then third one, we have the rootedness, no? Biologically rooted ang baby sa nanay niya. Pero kailangang unti-unting lumabas yung tao from complete dependence para maging independent individual. Okay? Meron tayong tinatawag na regressive rootedness. Okay? So una, gustong bumalik sa complete safety nung mother, no? No, ng family, ng tribe, ng nation, 'di ba? Ito yung inisip na hindi ko kailangang mag-isip, part lang ako ng group, so sila na bahala. That is the regressive rootedness. Bumabalik ka lang doon, okay? Same lang ng regression. Then we have the productive rootedness. Ito naman, nakakaramdam na ng belonging sa humanity and community habang merong sariling identity. Parang may pinanggalingan akong community, no? May pinanggalingan ako, may pinagmulan ako, and meron din akong community. Pero kaya kong mag-isip at pumili ng para sa sarili ko. Now, if you decide something na makakaapekto sa community ko, magde-decide pa din ako para sa sarili ko. Okay? Ganon yung idea. Alright? And the fourth one is the sense of identity. Ito yung kapag weak ang personal identity mo as a person, pwedeng hiramin ng tao yung identity ng family, ng partner niya, ng political party, ng simbahan, ng kumpanya, ng celebrity, or even ng bansa. Halimbawa, isipin mo, wala akong sariling position. So, ano na lang yung opinion ng group ko, yun na lang din ako. Okay? Ganun siya. Kunwari, um,
Kunwari yung tatay ko, 'no, yung tatay ko wala siyang sariling opinion in politics, okay? So, since siya ay taga Ilocos and si Marcos ay taga Ilocos, eh di apologist na lang din siya. Eh di binoto niya na lang din si Marcos. Ganun siya. That is the idea of sense of identity. Okay? May group membership siya, pero pwedeng wala siyang genuine na individuality. Okay? Yung healthy na identity dito is that parang part ako ng group, pero ako pa rin yung nag-iisip, ako pa rin yung pumipili and yung responsable about it. And lastly, no? Lastly, we have the frame of orientation. Okay? Kailangan natin dito ng mental map. Ito yung ano yung totoo, ano yung importante, ano yung purpose, paano ko siya maintindihan, paano ko maintindihan yung suffering, ano yung dapat kong gawin, and everything about it. Pwedeng rational, pwedeng irrational yung frame, di ba? Kapag ka-irrational kasi yung frame of orientation, ito yung iniisip na, tama to kasi sinabi ng leader and bawal siyang questionin, no? Ito yung idea ni Freud, 'di ba? Na kailangan ako lagi yung tama, 'di ba? Bawal niyo akong questionin. That is the irrational frame of orientation. Yung rational frame of orientation, ito yung may principles ako um pero open akong mag-observe, magtanong and baguhin yung belief kapag mali yung evidence. Okay? Ganun siya. O kunwari, sa irrational frame yung mga DDS, 'di ba? Sa irrational frame nandiyan yung mga DDS. Sila yung mga tao na parang tama yung sinabi ni Sara Duterte, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Tama yung ganito, yung ganyan, ganyan. Kahit alam naman na nating mali. 'Di ba? Kahit alam naman na natin na harap-harapan tayo niloloko, hindi nila kayang questionin yung leader nila. Okay? That is a kind of irrational frame. Yung rational frame, alam mo may principle ka sa buhay. Ito yung mga tao na kino-question na kahit na binoto nila or kahit labeled sila as pink, kino-question nila yung mga choices ni Bam Aquino, yung mga decision ni Risa Hontiveros, 'di ba? Or even ni Kiko Pangilinan, right? Ganon. Kasi meron sila, open sila for observing, for questioning, and mabago yung belief nila kapag mali yung evidence na pinresent sa kanila. Right? Kasama dito yung object of devotion, di ba? Parang isang goal, right? Merong isang goal. Ano ba? Isang value, person, cause, or ideal kung saan natin nilalagay yung commitment natin. Okay? Yung problem dito ay hindi kung devoted tayo. Okay? Hindi ito tungkol sa kung may devotion tayo or wala. Ang question dito, devoted ba tayo sa buhay, sa totoo, and sa human growth, or sa power, sa distraction, money, and blind obedience? Okay? Yun yung question ni From about frame of orientation. Okay? Now, isa sa pinakamahalagang ideas ni Fromm ay hindi automatic na gusto ng tao yung freedom. Okay? Ayan. Hindi automatic gusto ng tao yung freedom kasi habang lumalaki daw yung bata, nakakawala siya sa complete parental dependence. So habang nagmo-modernize yung society, nakakawala yung tao sa feudal roles, rigid tradition, unquestioned religious authority, inherited occupation, and fixed social identity. So nagkakaroon siya ng freedom from old restrictions. Okay? And that is what we call the burden of freedom. Okay? Pagkatapos kasi magkaroon ng freedom from old restrictions, iniisip na ng isang tao na parang, oh, ngayon walang nagsasabi sa akin ng kung ano ako, sino ako ngayon. Ngayong ako na yung pipili, paano kung mali yung pinili ko? Ngayong malaya na ako, bakit parang mag-isa lang ako? 'Di ba? Ganun siya. And for him, merong dalawang kind ng freedom. Okay? Merong dalawang klase yung freedom. Una is the negative freedom. Ito yung freedom from external control. Parang wala nang kumokontrol sa akin. 'Di ba? Yun yung idea ng negative freedom. Wala nang kumokontrol sa akin. So, necessary siya, pero incomplete. Okay? Yung positive freedom kasi, ito naman yung hindi lang ako free from control. May kakayahan akong mabuhay according sa reason, sa love, and sa genuine values ko. So kapag negative freedom lang yung nakuha ng tao and wala siyang positive freedom, pwede siyang matakot and humanap ng paraan para tumakas sa responsibility. And because of the burden of freedom, may tatlong mechanisms to escape from it. Okay? Una, we have the authoritarianism. Sorry guys. Una is the authoritarianism. It is the attempt to escape
isolation, and powerlessness by fusing oneself with the powerful person, institution, or ideology through submission or domination. Okay? May dalawang complementary forms yan. One is the masochistic tendency. No? Hindi ito necessarily na sexual masochism. Ha? Ito yung desire na isuko yung sarili sa mas powerful na figure. Okay? Kunwari, sabihin mo kung ano dapat kong sabihin or ikaw na yung magdesisyon para sa akin or wala akong halaga pag wala ka. No, in politics ito yung mga kailangan natin ng strong leader. So kahit alisin niya na yung rights natin, kahit alisin niya na, kahit pagpapatayin niya na tayo, kahit pagmumurahin niya tayo, basta siya yung magliligtas sa atin. Basta siya yung magte-take ng responsibility, basta siya yung ganto sa ganyan, sa ganyan. Okay? Gano'n siya. That is the idea of masochism. Voluntary, no? Voluntary mong sinusuko yung sarili mo about it. Okay? Voluntary mong isuko yung sarili mo sa mas powerful na figure sa'yo. Gano'n siya. Now, syempre, alam nyo naman na, kapag merong masochistic or masochism, meron tayong sadism. So, we have the second one is the sadistic tendency. Okay, ito yung desire na kontrolin, gamitin, or gawing dependent yung ibang tao. Okay? Kunwari, ako yung masusunod kasi mahina ka. Kailangan mong umasa sa akin, hindi ka pwedeng umalis. Okay? Parehong nagtatangkang mawala yung unbearable na separateness. Yung masochistic person ay nagiging part ng powerful other. And yung sadistic person ay ginagawang part ng sarili ng ibang tao. Okay? So sa authoritarian relationship, mukhang opposite yung dominant and submissive person, no? Mukhang opposite yung idea ng masochism and yung sadism. Okay? Pero psychologically dependent sila sa isa't isa. Dito dapat silang magsama. Okay? Ayan. So, pangalawa, we have the destructiveness. Ang logic nito, kung hindi ko kayang harapin yung threat, sisirain ko yung threat. Okay? So, pwede itong lumabas bilang cruelty, sabotage, humiliation, vandalism, hatred, revenge, or even mga self-destructive behavior. Hindi lahat na aggression ay pathological. Okay? May mga defensive aggression para protektahan yung life, yung buhay. Yung concern ni Fromm ay aggression na nagsa-start or na nanggagaling sa emptiness, impotence, resentment, and hatred of life. Yun lang idea ng destructiveness. Now, lastly, we have the automaton conformity. Okay? Automaton conformity, hindi siya, parang hindi kailangan may dictator. Okay? Kinokontrol ng tao yung sarili niya para maging katulad ng lahat. Halimbawa, ito yung gusto ko kasi trending. Ito yung career ko kasi impressive. Ito yung body na kailangan ko dahil ito yung marketable. Okay? Ito yung mga person na social climber, no? Yung mga gagawin yung isang bagay because it's the trend. Okay? Ito yung opinion ko kasi ito yung opinion ng circle ko, right? Ito yung mga pick me, no? Ito yung mga it girl, it boy, no? Yung pick me girl, pick me boy, right? Yung kung ano yung opinion mo, yun na lang din yung opinion ko para piliin mo ko. Which is wrong. Which is very wrong, no? Akala niya sariling choice niya yon, pero largely manufactured yon ng culture ng ibang tao or even ng society itself, right? Hindi conformity yung mismong problem dito. Ha? Baka isipin nyo, oh, kasi conformity yung problem, hindi siya yung problem. Okay? Kailangan natin minsan sumunod sa social rules. Yung problema dito ay kapag hindi na alam ng tao kung alin yung tunay niyang iniisip, kung alin yung tunay niyang thought, kung alin yung automatic adaptation lang. Okay? Kasi mukha siyang individual pero psychologically mass-produced siya. Sila yung mga tao na deeply ayaw sa matcha pero sinasabi sa mga friends, oh, favorite ko yung matcha, ganto, ganyan, ganyan. Kahit hindi talaga nila gusto. Right? Ito yung mechanism na tingin ni Fromm ay particularly common sa modern consumer societies and hindi siya nagkakamali. Sobrang common niya in modern consumer societies. Until now, until today, nagagamit pa din siya and common pa din siya sa atin. Again, positive freedom is achieved when the person relates spontaneously and productively to the world, no? Without surrendering individuality. Okay? Dalawa yung major expression yan. Productive love, sorry, the productive love, and the productive work. Sa productive love, um,
Connected sa ibang tao without domination, submission, or possession. Kapag productive work, ginagamit yung sariling powers para gumawa, para umintindi, and mag-contribute, not merely to earn status or become replaceable or become a replaceable machine, no? Yung spontaneous person ay hindi impulsive, hindi siya impulsive lang. Okay? Integrated sa kanya yung mismong reason, emotion, body, creativity, and values. Hindi siya sunod-sunuran. Pero hindi rin siya isolated. Okay? Yun yung idea. Wait lang, I'll be back. Okay. Ayan. Thank you for waiting. Then, next one, meron tayong tinatawag na concepts of character. Okay? Para kay Freud, yung character daw ay madalas linked sa psychosexual development. Okay? Pero para kay Fromm, yung mas importante daw yung relationship between the individual and the society. Yung family yung nagtatranslate ng demands ng society sa bata. Halimbawa, kung ang society ay organized around extreme competition, puwedeng matutuhan ng bata na yung tao ay or yung ibang tao ay rivals ko, kalaban ko sila. Yung worth ko ay nakadepende sa performance ko or kailangan kong ibenta yung sarili ko. Okay? Ganun siya. That is the idea of character, no? Merong 5 character orientations. Hindi ito rigid na personality type sa puwedeng may mixture yung tao, pero kadalasan ay meron lang talagang dominant na orientation. So una, we have the receptive orientation. Okay? The receptive orientation is the belief that the source of everything good lies outside the self and must be received from others. No? Ito yung typical belief niya na parang may ibang taong magbibigay sa akin ng kailangan ko. Okay? Ganun kaagad yung nasa isip niya. Alright? Umaasa siya sa iba para sa love, sa knowledge, decisions, money, direction, and emotional regulation. Okay? Sa mga jowa niyo, pwede yan, example yan ay, ikaw dapat yung magpasaya sa akin. Ikaw yung magdesisyon para sa future natin. Kung hindi mo ako binigyan ng attention, wala akong buhay. Okay? So, yung mga possible na positive qualities nito is that accepting, trusting, appreciative, or responsive, di ba? Nagiging unproductive lang siya kapag passive and chronically dependent. Kapag hindi niya na talaga kayang mag-function as an individual. Okay? Second one, meron tayo tinatawag na exploitative orientation. Ito hindi ito naghihintay na bigyan. No? Sa exploitative, hindi niya hinihintay na bigyan siya, kinukuha niya. Yung typical belief dito ay parang, ang maganda ay nasa ibang tao, kaya kailangan ko siyang angkinin. Okay? So, pwedeng kunin yung ideas, yung credit, yung love, yung resources, opportunities, or even the status. Okay? Sa mga partner niya, pwede yan parang hindi niya genuinely minamahal yung partner niya. No? Gusto niyang mapanalunan yung taong desirable. Tas kapag nakuha na niya, parang, bored na ako. Gusto ko naman yung hindi ko pa nakukuha. Okay, so ito yung mga type ng tao na nag-iipon ng trophy. Okay, mga trophy girls. Yan. At mga person na naghahanap ng trophy girls or trophy boys. Ganun siya. No? Ang positive na possible qualities nito is that assertive, confident, may initiative, 'di ba? And energetic. Nagiging unproductive lang siya kapag manipulative na siya and parasitic. Okay? 'Yan. Yan. Yung mga may exploitative na orientation ay si nakalimutan ko yung pangalan. Estela, no? Si Estela sa
isang daang tula para kay Stella. Okay, that's an exploitative orientation. Then we have the hoarding orientation. Okay, the hoarding orientation seeks security by preserving, controlling, and accumulating possessions, ideas, feelings, and relationships. No? Yung typical belief dito ng isang tao kapag merong hoarding orientation is that safe ako kapag walang nawawala and hawak ko yung lahat. Hindi lang pera yung hinohoard dito, no? Pwedeng old beliefs, memories, grudges, routines, affection, information, emotional expression, 'di ba? Kunwari sa jowa nyo, akin ka ha, di ka dapat magkaroon ng buhay outside ng relationship natin. Okay? O kaya, hindi niya pinapakita yung feelings kasi kapag binigay niya yung affection, feeling niya nababawasan siya. Excuse me. Feeling niya nababawasan siya. Feeling niya hindi siya yon. Okay? Gano'n siya. So yung positive na yung possible na positive qualities nito, orderly, careful, loyal, and economical. Pero nagiging unproductive lang siya kapag rigid, kapag possessive, and obsessed sa control. Excuse me. Okay? Then we have the marketing orientation. Sa marketing orientation, ito yung particular na modern orientation at the moment. No? Ito yung mga nakikita ninyo. No? Hindi na lang siya product yung binibenta, sarili na yung binibenta niya. Kunwari, yung question dito ay, parang sinasabi dito lagi ng mga taong merong marketing or orientation is, sino ba talaga ako? No? Um, Tapos, from that question, nagiging, anong version ko yung mabibenta sa market? Okay? Kunwari, sa work, no? Personality as branding, credentials as packaging, networking as marketing position, tapos yung self-worth naka-base yan sa employability, 'di ba? So, gano'n siya in terms of work, 'no? Sa dating parang iniisip niya, ano yung market value ko? Ano yung traits na hinahanap ng desirable partner, 'no? Paano ko gagawing attractive product yung sarili ko, 'di ba? Very flexible siya, maganda 'yon. Pero wala siyang stable core, 'no? Puwedeng kahit ano basta 'yun yung in demand. Right? Which is wrong, 'di ba? Yung positive na qualities dito, possible na positive qualities ay adaptable siya, socially skilled siya, open siya, flexible siya, efficient siya. Pero nagiging unproductive 'yan kapag alienated and siya mismo wala na siyang authentic identity. Hindi niya na alam kung ano yung identity niya as a person. Okay? And lastly, merong productive orientation. Ito, ang idea nito, productive does not simply mean busy, wealthy, employed, or profitable, no? Pwedeng sobrang busy ng tao pero alienated pa din siya. Okay? Productive yung isang activity kapag ginagamit natin siya or ginagamit natin to as a genuine human power ng person. Kunwari, productive working, di ba? Gumagawa tayo at nagko-contribute tayo ng merong meaning. Okay? Or sa productive thinking, objective, curious, rational, and open sa reality. Sa pag-ibig, parang may care, may connection without possession or loss of individuality, 'di ba? Hindi pwedeng may ginagawa ka lang, hindi pwedeng sobrang busy mo lang tas wala namang ambag 'yon, 'di ba? Wala namang meaning yung ginagawa mo. That is wrong. Ibang kind ng productivity 'yon, no? Ang productive orientation is that pwedeng tumanggap, pwedeng kumuha ng initiative, pwedeng mag-save at pwedeng mag-adapt. Okay? Gano'n na siya. Yung difference ay hindi compulsive and exploitative yung paggamit niya sa mga 'yon. Okay? So pwede siyang tumatanggap siya pero hindi siya kumukuha. Gano'n, okay? Ayan. So aside sa character, Fromm also proposed the idea of social character. Ito yung shared core character, no? Hindi ibig sabihin na identical ang lahat sa isang culture. Okay, yung point niya is kailangan makagawa ang society ng mga taong gustong gawin yung behaviors na kailangan ng system. Halimbawa, kung kailangan ng economic system ng constant consumers, pwedeng i-shape yung mga tao na madaling mabore, laging may gustong bago, i-connect yung identity sa standards, and maraming inadequate kapag hindi bumibili, 'di ba? Hindi na kailangang pilitin araw-araw. The person experiences society's demand as personal desire. Ito yung reason kung bakit hindi enough kay From yung individual therapy lang. Kapag unhealthy daw ang society, hindi pwedeng sisihin lang ng individual na nahihirapan siya sa loob nun.
Okay? Isa sa pinakasikat na claims ni Fromm is that love is not merely something we fall into. Okay? Ang point niya, love is a capacity that we must develop. Love is an active concern for the life, growth, freedom, and well-being of another person while preserving both persons' individuality. Hindi enough na meron ka lang intense feeling, no? Kasi pwedeng intense yun, pero possessive, dependent, obsessive, controlling, or even narcissistic. Kasi para kay Fromm, yung mature love ay may apat na major elements. Okay, una, we have the care. Okay, care is the active concern for the life and growth of the loved person. Di ba? Parang mahalaga ka sa akin, mahalaga sa akin yung well-being mo at yung development mo. Hindi siya parang mahal kita basta ginagawa mo yung gusto ko. Di ba? Meron kang active na care towards other people. Meron kang active na concern. Di ba? Then, second, we have responsibility. Okay? Hindi ito total responsibility sa buong buhay ng partner mo ha. Hindi ito parang ako yung dapat mag-fix ng lahat ng problema mo. Okay? Ito, it can be a form of responsive ako sa iyo dahil mahalaga ka sa akin, dahil importante ka sa akin. Ganun yung idea, okay? Kaya yung love in Filipino or in Tagalog at least, 'di ba, mahal because to love is not cheap. Okay? To love is to love is expensive, right? Very expensive. Yan. Kasi kailangan nagre-require na madaming oras, madaming pag-intindi, madaming parts ng sarili mo yung isa-sacrifice mo for that love, for that idea of love. Okay? Yun yung idea din ni Fromm. Okay? Then we have what we call the respect. Okay? Respect is the ability to see and value another person as they are and to want them to develop in their own way. Ito yung difference ng love and ng possession, 'di ba? For From, ang idea ng love is that gusto kong lumago ka bilang ikaw, not bilang version na convenient para sa akin. Ganun yung idea ng respect. Then fourth one, we have the knowledge. Okay? Hindi mo tunay na mamahalin yung tao kung imaginary version lang niya yung minamahal mo, no? So mature love therefore says, nakikita kita, inaalagaan kita, tumutugon ako sa iyo, and nirerespeto ko yung ikaw na hindi kita pag-aari. Kasi kay From, love requires knowledge, effort, discipline, concentration, patience, and practice, no? Parang kahit na anong klase ng art. It requires discipline, effort, knowledge, concentration, patience, and practice. Okay? Yun yung idea ni Fromm about love. Okay? Now, merong different objects ang love. Una is the brotherly love. Okay? Meron tayong sense of solidarity and concern for fellow human beings. Okay? Yun lang. Motherly love, erotic love, and self-love. Okay? Para kay Fromm, kapag ka genuinely, no? O sige, isa-isahin natin. Kapag ka motherly love, um, affirmation of the child's life and growth. Healthy motherly love eventually supports separation. Hindi siya permanent dependence. Okay? Pinupush ka pa din ng nanay mo na umalis ka sa bahay natin. No? Na mag-grow ka as a person, na lumago ka bilang tao, huwag kang magdepende lang sa akin. Ganun siya. Now, yung erotic love, it's the desire for deep union. Okay? Ganun siya. Pero, hindi mature erotic love kung possession at exclusivity lang without genuine care. Kailangan merong genuine care. Then, ang self-love, hindi selfishness ang self-love ha. Para kasi kay Fromm, kapag genuinely capable kang magmahal ng human being, kasama ka sa humanity na dapat mahalin at respetuhin. Okay? Yung selfish person ay pwedeng mag-appear as self-loving pero pwedeng deeply empty and unable to care for other. Okay? For others and for the self. Mukha lang siyang self-loving pero empty talaga siya. Di niya pala talaga kayang magmahal ng ibang tao pati ng sarili niya. Okay? And lastly, as the objects of love ni Fromm ay ang love of God. This is a symbolic expression ng person's deepest values at need for unity. Okay? Depende sa religious frame niya. Okay? Now, may iba pang mga bagay na pinagtuunan ng pansin si Fromm maliban sa freedom at sa pag-ibig. We have what we call the having mode versus the being mode. Okay? Having mode yung I am what I have.
Ayan. So, I am what I have, no? Possessions dito may include money, title, knowledge, followers, achievement, partner, beliefs, reputation, no? Halimbawa, sa learning, no? May degree ako, therefore educated ako. Ganun siya. Ganun yung idea ng having mode, no? Na may jowa ako, so akin siya. Sa beliefs, parang may tamang answer ako at hindi ko kailangang makinig from you. Ganun yung idea ng having mode. Now, yung being mode naman, yan yung I am through living, relating, creating, and becoming. Kunwari sa learning, no? Pag nag-aaral ka, iniintindi ko, ginagamit ko, and binabago ko yung nalalaman ko. Okay? Sa love, parang nakipag-ugnayan ako sa'yo, nakipag-connect ako sa'yo bilang buhay at malayang tao. Hindi sinabi ni Freud, ni Fromm na bawal magkaroon ng possessions. Kailangan natin ng buhay, ng pagkain, tools, and resources. Nagiging problema kapag having yung primary basis ng identity natin. Kasi kapag nawala yung pag-aari nun, nawawala na rin yung sarili niya. Okay? Ganon. So, yung having mode, yan yung problem and you should be in the being mode. Okay? Meron din tayong tinatawag na biophilia and necrophilia. Okay? Biophilia is the passionate love of life. Okay? Yung mga biophilous person, yan yung mga attracted sa growth, curious sa buhay, willing silang mag-create, nire-respect nila yung complexity, may value sila for freedom, and mas gustong mag-develop kesa mag-control ng ibang tao. So, hindi lang love of plants or nature yung technical meaning nito kay Fromm. Okay? General orientation to towards aliveness. Okay? Yung necrophilia naman is, hindi ito primarily tumutukoy or tungkol sa sexual paraphilia na ginagamit ni Fromm, no? Ang necrophilous orientation, sila lang yung mga taong mas fascinated sa idea ng destruction, ng machines over living persons, 'di ba? Ng control, ng rigid order, ng forced decomposition or reduction of people into objects or numbers. Necrophilia, sila yung mga tao na naiisip nila na mas productive kapag AI na yung gumagana, kapag machine na yung gumagana, tapos konti na lang yung tao sa paligid. Gusto nila walang buhay yung paligid nila. Gusto nila hindi siya lively. Those are the necrophilous person. Okay? Halimbawa, mas mahalaga sa isang leader yung system kesa sa buhay ng actual na tao. So parang okay lang na may masirang mga tao basta efficient yung machine, di ba? The issue of pax silica, that is necrophilia. Kasi they want to gusto nila magtayo ng isang data center, right? Ng isang buong system. Bahala na yung mga farmers natin, bahala na yung mga gumagawa ng bigas, 'di ba? Bahala na yung mga ganto, yung mga naghahanap buhay ng marangal, 'di ba? Ang point lang nila is that mas importante yung system kesa sa buhay ng actual na tao. Okay? In relationship, sila yung mga hindi kita gustong lumago. Gusto kitang kontrolin at gawing predictable. Okay? From treated necrophilia as a specifically human form of malignant destructiveness. Okay? Ayun. Then meron din tayo tinatawag na malignant narcissism. Malignant narcissism is an extreme investment in the self or group as uniquely valuable, superior, and beyond ordinary status o ordinary standards of reality. Okay? Sa individual, sila yung parang ako yung sukatan ng katotohanan. Okay? Valuable yung bagay dahil sa akin, no? Dahil ginawa ko siya. Kunwari si Freud, meron siyang malignant narcissism according kay Fromm because, 'di ba? Ang point ni Freud kay Adler is that kaya ka lang naman sumikat kasi ginawa ko yung psychoanalysis tapos kinalaban mo ko. That is malignant narcissism. Okay? Sa group narcissism, parang yung bansa, yung religion, yung race, o yung organization namin, ang totoo, ang inferior sa lahat ng bagay. Lahat kayo mali. Lahat kayo nasa baba lang namin. Kapag na-challenge, no, pwedeng magkaroon ng humiliation, ng rage, ng aggression, or even ng denial. Okay? Hindi ordinary self-esteem yung narcissism na to. Ang healthy self-esteem ay kayang humarap sa reality. Yung malignant narcissism ay kailangang baguhin or itanggi yung reality para mapanatili yung idea ng superiority. Okay? Ganun lang. Then we have what we call the incestuous symbiosis. Okay? Hindi ito necessarily na sexual incest ha,
Baka isipin nyo gano'n siya, hindi yan siya gano'n. Ito yung refusal na maging psychologically born as an independent person. Halimbawa, tama yung family ko kasi family ko sila. Or wala akong identity outside my mother or outside my group, no? Betrayal yung independent thinking. Hindi ko pwedeng kalabanin yung family ko kasi family ko yan eh. Yung mga ganong kind of thinking that is incestuous symbiosis. Sa broader social form, pwedeng ilipat yung attachment from the mother papunta sa blood, sa soil, sa tribe, sa race, sa nation, or even sa authoritarian movement. Now, kapag nagsama ang necrophilia, ang malignant narcissism, and ang incestuous symbiosis, nabubuo ang tinatawag ni Fromm na syndrome of decay. No, isa siyang orientation toward domination, regression, destruction, or hatred of life. Okay? Opposite nito yung syndrome of growth. Involving biophilia, mature love, independence, reason, and positive freedom. Okay? Hindi sila simple diagnostic categories, ha? Theoretical constellation sila ng orientations toward life or death. Okay? Ayun lang. Ano ba? Kilala nyo ba si Karl Marx? Si Marx, no, yung kay Marx yung social at economic systems can be workers daw from their labor, the products they create, other people, and their human potential. Dinagdag ni Fromm yung psychological question doon na anong character yung ginagawa ng economic system. So, hindi lang tayo externally controlled ng economy, pwedeng ma-internalize natin yung values nito through competition, possession, status, productivity as market value, and even treatment of self as commodity. Okay, pero hindi rin orthodox na Marxist si Fromm, no? Ayaw niya ng political systems na pinapangako yung equality pero sinisira naman yung individuality and yung freedom. Okay? Ang goal niya ay socialist humanism, society organized around human development rather than the profit, bureaucracy, obedience, o state domination. Okay? Ang pinagkaiba niya kay Horneye, pareho nilang binibigyan diin yung culture, relationships, anxiety, security, and human potential. Pero iba sila ng focus. Kasi para kay Horneye, ang point niya is paano gumagawa or paano lumilikha yung basic anxiety ng compulsive movements towards against and away from people, 'di ba? Pero para kay Fromm, paano shine-shape ng society yung character and bakit sinusuko ng tao yung freedom sa submission, domination, destruction, and or conformity. Okay? Mas interpersonal si Horneye, pero mas social, political, economic, and philosophical si Fromm. Okay? Now, in therapy, ang goal ng Frommian therapy ay hindi lang symptom reduction. Ang goal ng Frommian therapy ay to help the person become aware of unconscious character orientations, recover authentic experience, and develop greater capacity for love, reason, freedom, and productive living. So, pwedeng itanong sa therapy dito na parang, sarili mo ba talaga yung gusto mo or tinuro lang ng ibang tao? Minamahal ba talaga yung partner mo o ginagamit mo siya laban sa loneliness? Nagtatrabaho ka ba productively o binebenta mo lang yung sarili mo? Ganon siya. Okay? Yung obedience mo ba ay moral commitment o takot ka lang sa idea ng freedom? Hindi lang past family yung tinitingnan. Kasama dito yung current relationship, yung social class, political environment, yung culture and way of living ng isang tao. Okay? Ang isa sa mga criticisms na meron si Fromm is that masyado daw siyang philosophical. Okay? Malalim and socially relevant yung concepts niya. Pero marami sa mga yon, positive freedom, productive love, biophilia, alienation, which is mahirap i-operationalize at sukatin scientifically, which is true, right? Second, we have the normative daw yung definition niya ng health, okay? Malinaw kasi yung idea niya about healthy life, loving, rational, productive, free, and humanistic. Pero, pwede kasi itong
pwede kasing itanong na parang sino yung nagdesisyon nito? Okay? Sino nagdesisyon ng ganitong universal ideal? 'Di ba? May ethical judgment yung theory niya, hindi purely deceptive or descriptive science. Okay? Third, na criticism, masyadong broad yung social explanation. Importante yung culture and yung economy, pero hindi nito fully napapaliwanag yung genetics, yung temperament, brain development, and individual differences within the same society. Next, criticism niya, possible romanticization of authentic self. Okay? Hindi laging malinaw kung paano natin objectively nalalaman kung authentic yung desire o socially constructed yun. Lahat naman kasi ng identity ay partly developed within the culture. Okay? Additionally, difficult to verify casually. Kapag sinabi nating consumer capitalism, um, it creates marketing characters. Interesting yon. Pero mahirap patunayang direct at uniform yung causal relationship nun. Okay? Then, ano ba ba? Isa pa sa mga criticisms niya, underdeveloped developmental account. Okay? Hindi siya gumawa ng clear stages tulad nila Freud, nila Erikson, 'di ba? Pinaliwanag niya yung human needs at character orientations pero hindi precise kung paano sila nabubuo across specific stages. Okay? Ganun lang. And then, last criticism niya is that personal and professional boundary issues. Okay? Kasi yung pagkakaroon ng romantic relationship kay Horneye habang analyst siya ng anak ni Horneye um, tsaka pala pa yung ano, yung earlier marriage niya sa dating analyst ay troubling sa contemporary ethical perspective. Okay? Hindi niya logically pinapabulaanan yung theory. Pero mahalaga ito sa pag-evaluate ng gap between the theoretical ideals and professional conduct. Okay? Relatively optimistic but not naive si Fromm. Okay? Naniniwala siyang may potential yung tao para sa love, reason, creativity, solidarity, and freedom, pero hindi automatic na maaabot yon. Pwede rin tayong ma-attract sa authoritarian leaders, consumer conformity, nationalism, domination, and destruction. Hindi tayo purely determined ng biology, pero hindi rin tayo free from society. Para kay Fromm, ang real freedom ay hindi simpleng ginagawa ko kung ano yung gusto ko. Kasi pwedeng yung gusto natin ay manufactured by advertising, fear, authority, or even the culture. Okay? Ang true freedom for Fromm is that meron ka dapat awareness, may reason, may courage, responsibility, genuine connection, and capacity to act from an integrated self. And above all, para kay Fromm, ang mature person ay kailangan sabihin or kayang sabihin na hindi kita kailangan para magkaroon ako ng identity, pero pinipili kitang mahalin. Okay? Hindi ako sumusunod lang sa mundo, pero hindi rin ako tumatakas from it. Okay? Free ako, no? Free ako maging sarili ko at gamitin yung freedom na yon para lumikha, para magmahal, at magbigay ng buhay. Okay? Very much humanistic yung approach talaga ni Fromm. Pinakamaganda for some time, no? At the moment, parang, ay, ang ganda, ang positive, positive, ang dami niyang sinasabi, yada, yada, yada. Pero madami siyang criticisms in life. Okay? So, if you have any questions, let me know through the comment section or kung wala sa comment section, wait, tanggalin ko muna to. Kung wala kayong question, basta let me know. If you have question, bring down sa comment section. Kung wala dyan, edi ibigay nyo sa PM and then everything about it. With that, thank you so much and you have a great day. Bye-bye.